Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa August 2024, mid-month o sa kalagitnaan ng buwan na to, August 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Ito masculine at ito ang feminine energy. O wag nyo na lang pansinin yung gender. Kayo nang bahala. Pwede naman ganun. So, magsimula na tayo. Tulad dito, may masculine energy tayo. Ito paparating pa lang, trouble coming. Pero kung nangyayari na to, gigisahin siya sa sarili niyang mantika, sad to say. Kasi may lalaki dito, kasal to, o may anak. Pwede rin may business. Kunin niyo lang yung info na sa tingin niyo i-fit sa sitwasyon niyo o sa kakilala niyo o sa puso niyo. Kasal, may anak, pwedeng may business, pero hindi masyadong mabenta. Small business. May source of salary, of pwedeng source of income, pero maliit lang, hindi malaki. So, ganun, pwedeng may trabaho naman, pero maliit ang kita. O walang trabaho at all. Pwede rin. Hindi mayaman. Contractual, salary-based, independent, professional. May ano kasi tayo dito, may nagbabalance. Ito naman, baliktad yung cups. Unrequited love. Kasi may iisa pa. Nagdoble na doon, no? Ano kaya to? So, parang ano to, third party. Pero kung walang ganito, hindi ko iisipin. Kaya lang may ganito. So, again, mukha siyang third party kasi kaya naman nagkaroon dahil nawala na siya ng interest. Yung nagloko, nawala na ng interest dun sa partner niya. Kaya yun, naghanap ng iba. Ganun Kaya yan, nagkaroon ng iba, di ba? Nagdoble na dito. Pero hindi ba ito nakakapili? Kung sino. Sa dalawa ang gusto niya. Sa case na to, hindi pa ito nadating. Para sa iba sa inyo. Pero kung dumating na, ganyan na yung sitwasyon, asahan na. Nagigisahin sila sa sarili nilang mantika. So, ibig sabihin, mabubuking sila. Na may pinagsasabay sa kanila, sa partner nyo. O kayo yun na magiging biktima ng ganitong klaseng sitwasyon na kakaroon ng third party ang partner o MJ. Pero syempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading natin. So, ito yung possible partner ng Pisces, Leo, Taurus. Surprise! Ano yun? So, ang dating sa parang shock na to. Kasi hindi alam.
Ganun. Ito. Kasi pag nakita ko tong The Shadow, eh, tas tayo, nakatayo. Para ba siyang dark emotion o dark personality? Whether i-reveal niya to o itago, parang mabubuking na may someone na palihim palang masama. Ganun. O kung di man ganun na magko-confess to ng kanyang maling ginawa. Ito yung ano niya, dark personality. O yung kasalanan niya. So again, ma-surprise yung iba. More like shock na to. Masushock yung iba sa inyo. O shock. Kasi may magko-confess ng kanyang feelings. Pero hindi to confession na may gusto, ganyan, love-related issues. I mean, love topic. Hindi. Ano siya eh, more like masamang ginagawa na may expose o i-confess ng someone na gumagawa nito. So again, may someone dito na mukhang may masamang ginagawa. Mare-reveal yung dark secrets, parang gano'n. O may mag-open na po, mag-confess o mag-admit ng tungkol dito sa parang crime o hidden agenda, hidden motives. Ganon, parang bad personality, bad doings. Kuha pa nga tayo, ang haba pa ng oras. Oh, refusal, bad woman. Ay, mad pala. Mad woman. The mad woman. Mukha rin namang mad to. Pero, kakaiba yung itsura ng mad dito. Mas mad yung itsura nito. Ano kaya yun? Parang maiinis yung iba sa inyo. Probably babae kasi woman to. Tapos mad pa siya. Maiinis. Ano kaya yung refusal dito? Baka tanggihan siya. Maiinis ka lang naman kung uh, tinanggihan ka. Ano kaya? So, ang dating sa akin, naiinis siya kasi may offer siya o suggestion, opinion. Pero for some reason, hindi mapapansin o i-reject. Dahil doon, maiinis siya. Magagalit siya. O sabihin natin, hindi siya sinama sa something na important. Like hindi siya invited sa ganap. Ganon, na parang feeling niya rejected siya. O nag-confess siya siguro ng feelings pero tinanggihan siya, ayaw sa kanya, kaya nainis siya. O nagalit, literal. Kasi mad to. Yun lang naisip ko dito. Yan, haba pa rin ang oras.
Backstab. OMG. Pero puro tayo yung card, in fairness. Dahil sila nakatayo. Ito. Bumaliktad na. Ano kaya ito? Backstabber. Ito malala. Backstabber. Pero ano to? Playing time. Pero baliktad. So, excuse me. May kakayahan yung iba sa inyo na layuan ang anyone na sa tingin nila ay magbe-bring ng toxicity sa buhay nila o danger. So, bago pa mangyari yung danger, toxicity, malalayuan na ng iba sa inyo. Pero probably, tungkol to sa backstabbing. So, pwede itong chismoso, chismosa. Malalaman agad-agad ng iba sa inyo kung sino yung pagkakatiwalaan at hindi. Kaya ma-avoid dito. Kasi ito, hindi niya na-avoid yung danger, oh. Nagdugo na yung mata niya. Natusok, diba? Ito, may kakayahan na siyang lumayo sa danger. Ito yung mga danger, yung mga crab-crab na yan. Kasi ano bang malay ng bata, diba? So, siguro, since nasaktan na siya, edi magkakaroon na siya ng awareness na lumayo sa ganyan. Hindi pala sila friendly. Tayuan yan, yung mga toxic toys o crab na ganyan itsura. Meron na siyang idea. Okay? So, sa madaling salita, malalaman na ng iba sa inyo ang tao na dapat layuan. Mm-hmm. Na pwede rin ganito. Lilinlangin niya yung mga tao na wala silang alam, na alam na ng iba sa inyo na ginagamit lang sila o pinaglalaruan o pinifake. Kumbaga lalaruin ng iba sa inyo yung ganong role na kunwari wala silang idea o walang alam. Pero alam na nila yung masamang ginagawa ng pinagkakatiwalaan nila sa kanila. May ganun, di ba? May ganung eksena na para bang alam na ng iba sa inyo na toxic yung tao pero pinakikisamahan na lang. Pero at the same time, nagiging cautious kasi mahirap, di ba? Mahirap basta-basta mag-let go o lumayo sa mga tao. Depende kasi sa sitwasyon. Kung ka-workmate mo, paano ka lalayo? Kailangan mag-resign ka kagad. Kung kapamilya mo, paano na? Hindi mo naman agad-agad maiiwasan yan kung kapamilya. So, case-to-case basis dito eh. Pero at least may awareness nga yung iba sa inyo. Kaya hindi na sila malilin lang. Hindi na sila mababackstab dito. Pero probably yung may kakayahan na saktan yung iba sa inyo ay someone na pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Yung para bang, halimbawa, example lang, nahuli na nung babae na may kalaguyo yung asawa niya. Para bang nagpapanggap siyang walang alam. Hinihintay na lang niya na kusang mag-open up yung asawa niya o hinihintay niya magsinungaling para ma-confront niya na alam na niya ang katotohanan, na
Hindi na niya kailangan magsinungaling, gano'n. Hinihintay niya na lang mag-open up ba, lumabas sa bibig mismo nung asawa niya yung katotohanan, ganyan. Example lang yun. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Cancer, commerce. So, malamang hindi kayo to. Pisces, Cancer to. Commerce. Negosyo. So, may kakilala kayo siguro na magiging somewhat business-minded o baka biglang magtatayo ng sarili niyang business. Okay? Cancer yon. O baka lalago yung kanyang negosyo. Kasi pwede ring buy and sell to. Pero kung gagawin natin tong energy, Cancer. Baka yung iba sa inyo ay magtayo ng negosyo at ang negosyo ay may kinalaman sa anything na may kinalaman sa nanay, naglilinis, nagluluto, nagde-decorate, anything na pambabae o tungkol sa bahay. Kung Cancer, caring, mothering, babysitter, di ba pwede rin yun? Kaya hindi siya tatama dito. Commerce. Yun lang naman naisip ko. Cooking, baking. Ano pa ba kung Cancer? Commerce. Product na pang nanay. O pang baby rin. Di ba? Mother and child na product. Cancer. Yan lang akong maisip. Cancer. Anyways, yun na lang. Goodbye. For now.